Pagbati po mga kababayan, patuloy po kayong nakikinig sa Tinig ng Karunungan. Nabibiktima po si Senator Rodante Marcoleta ng demolition job sa mga panahong ito. Ito po ay sa layuning sirain ang reputasyon ng butihing senador at pasamain ang kanyang imahe sa ating mga kababayan. Ang demolition job po mga kababayan ay naisasagawa po sa iba't ibang kaparaanan. Halimbawa, kung ang isang politika o ang isang politiko ay ginagawa ng samutaring issue, mga bintang, mga pagpaparatang nawag, wala naman pong sapat at matibay na ebidensya. May mga tao na gumagamit ng terminong opinyon niya lang, balita niya lang, narinig niya lang na kahit hindi siya nakatitiyak sa bagay na yon, ay ipapakalat niya sa layuning masira ang imahe ng isang tao. Ang demolition job ay naisasagawa rin po mga kababayan sa pagpapakalat po ng iba't ibang uri ng fake news at misleading information lalo po sa social media o sa kahit anumang uri ng media. Ngayon, nabiktima po si Senator Rodante Marcoleta ng demolition job. Ito po ay sa pamamagitan po ng pagpapakalat ng fake news tungkol sa di umano'y naging pahayag niya daw po na may kaugnayan sa Notbena. Lalo na ngayon ang usapin ay talagang napakainit po tungkol sa bagay na yan dahil sa nasabi po ng isang kinatawan ng DTI na sapat na raw ang Papay 500 na ipang Noche Buena ng mga Pilipino. Mabuti pa po mga kababayan ay pakinggan natin yung mismong paglilinaw ni Senator Rodante Marcoleta tungkol po sa fake news po na yan. At aalamin natin sino na naman ba yung nagpakalat ng fake news na yan at anong uri siya ng tao, anong kulay ang meron siya. At dito ay makikita natin kapag nalaman natin yon talagang itong grupo na ito gustong-gustong ibagsak si Senator Rodante Marcoleta. Panoorin po natin muna yung video mga kababayan. Opo. Mm. Kaya lang akong isama Sir Jen, ang budget na higit na pinag-usapan ng mga kababayan natin nitong nakaraang mga araw ay hindi yung national budget dyan eh. Oo. Ano kundi yung budget na pambili ng makakain nila na nagkakahalaga ng 500. Naku ang sabi viral nga yan. At ang sabi nyo daw ay amyendahan na lang natin ang huwag na kayong kumain. Tanggalin na yung Noche Buena na yan. Ako personally, alam ko hindi sasabihin ni Senador yun eh. Ayan, yan. Ayan oh, alisin na lang daw yung Notch Bena dahil sa nagrereklamo ngayon sa 500 eh. Mm. Mas maganda kayo na po siguro ang maglinaw nito. Sen, nakikita nyo naman na, ayan pinasinagnayang account na Kagawad Joey. Teka nga lang. Ayan, nasabi po alisin natin ang Noche Buena. Dagdag gastos lang yan na walang kwenta na lumalabas sa litrato mga kababayan, ay sinabi po yan mismo ni Senator Rodante Marcoleta at ang nag-post po niyan ay si Kagawad Joey ang pangalan nung kanyang profile. Aalamin natin bago natin ipagpatuloy ITG paglilinaw ni Senator Rodante Marcoleta, dito na natin alamin sino ba itong si Kagawad Joey, ano bang uri siya ng tao, saang grupo siya kabilang at anong kulay ang nasa bahid o nakabahid dito kay Kagawad Joey. Titingnan natin yung profile niya, mga kababayan, opo yan si Kagawad Joey. O ayan, meron po siyang 41,000 followers ang kanyang bio, Kagawad Lover Boy. Opinion lang, walang personalan. Naku, parang sablay ka dito, Kagawad Joe, sa katuwiran mo. Opinion lang, walang personalan eh. Paano naman Kagawad Joe kung yung opinion mo nasa uring na may personal na binabali na ngayon yung nasa bio mo? 'Di ba kasi halimbawa yung pinost mo, yun ay pamemersonal. Kasi ikaw ay nagsasabi, nagpapahayag sa mga nanonood o taga-subaybay mo na itong si Marcoleta. Totoo ba to na sinabi niya to na ang sabi niya, tanggalin na lang daw yung Noche Buena sapagkat walang kwenta kahit wala namang katotohanan yon. Yun ba ay hindi pamemersonal kahit na alam mong maraming magagalit kay Senator Rodante Marcoleta kapag ka nalaman yung tungkol sa fake news mo? Kasi alam naman natin dito mga kababayan sa Pilipinas, aminin natin sa hindi yung media literacy nating mga Pilipino hindi po ganun kataas. Kumbaga may mga kababayan po tayo, may makita lang sa social media. Ang totoo minsan yung AI na pagkakamalang totoo lalo sa panig ng mga may edad na pasintabi na po. Pero dito lang tayo sa realidad sa mga matatanda.
na hindi na nila alam kung ano yung tama at mali. Hindi o ano yung totoo sa hindi kaya mabasa lang nila yan. Aba, sinabi ni Marcoleta pala ito. Hindi na nila iisipin teka baka fake news to. Wala nang ganon, emosyon na agad ang mamumutawi sa kanila. Magagalit na agad sila kahit hindi pa nila natitiyak. May katotohanan ba yon? Kasi sa social media, kung anong nakita nila, lalo kung may edad na yon, na paniniwalaan nila. Tanong yun ba kagawad Joey ay hindi pa memersonal? Pambihira ka. Sasabihin mo pa feed your soul, not your ego. May paganyan-ganyan ka pa na para bagang ikaw ay man of righteousness po ba? Sino ba ang si Kagawa Joey? Pansinin ninyo banda, mga kababayan yung cover photo niya. May maaaninag kayo Ayan palakihin natin yung cover photo niya. Hindi ba't ito ay campaign rally ni Kiko at ni Bam nung nakaraang eleksyon? Sa makatuwid si Kagawad Joey ay isang kakamping. Teka ba nung nakaraan mga kababayan ay napag-usapan natin na yung nagsampa ng kasong perjury, reklamong perjury sa ombudsman laban kay Senator Rodante Marcoleta. Hindi ba't yun din ay mga kakamping ba sila Alexander Lacson yon? Ito yung profile ni Alexander Lacson. Teka, pakita po natin to. Ayan yan ang isa sa mga nagreklamo kay Senator Rodante Marcoleta sa Ombudsman. Si Alex Lacson na tumakbong senador noong 2022 sa ilalim ni Lenny at ni Kiko. Bukod diyan, meron pa si Dino De Leon. Ito naman si Dino De Leon. Magkasama sila doon sa kontradaya na watchdog na ng eleksyon. O ano si Dino De Leon? O ito po siya taga-suporta ni Leila de Lima. Kakamping. O ano ang ipinahihiwatig natin dito? Ano ang konklusyon na mabubuo natin dito? Aba, nagtutulong-tulong ngayon ang mga kakamping para sirain ang imahe ni Senator Rodante Marcoleta. Una si Dino de Leon Aterkson na representante ng kontradaya. Abang ngayon naman itong si Kagawa Joey na nagpapakalat ng fake news laban kay Senator Dante Marcoleta. Alam niyo mga kababayan, tatlo lang ang naiisip ko kaya ginagawa ito ng mga kakamping. Una, iniisip nila si Senator Rodante Marcoleta ay DDS, Duterte supporters. Ipagpalagay na nating ganon. Talagang Duterte supporters si Senator Dante Marcoleta Yun ang ayaw nila. Galit na galit ang mga kakamping sa mga Duterte supporters. Pangalawa, ayaw nilang o gusto nilang protektahan si Pangulong Bongbong Marcos laban dito kay Senator Rodante Marcoleta. Kasi nung nakaraan nga sa isang episode ng Sagan ng Mamamayan, ay pinaliwanag ni Senator Rodante Marcoleta na dapat pati ang Pangulo maimbestigahan sapagkat siya man din ay pinangalanan ni Zaldico at may abahagi pa sa FIDA David ni Goteza na nanagadla si Goteza ng pera maging sa nasa Malacanang o di ba yun nga, yung ayaw ng mga kakamping yung atakihin ng Pangulo dahil nga baka nagkakatotoo na, baka talagang may katotohanan yung mga impormasyon at balita na ilang buwan na rin ang lumalabas at bumangon sa social media na nagkampi na ang kakamping at ang unity na ang natitira na lang doon ay ang Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga nabuo yung terminong unipinke. Bakit sila nagkampe? Batay sa mga source na nagpakalat ng impormasyon na yun dyan, napapasok yung pangatlo na dahilan. Kaya nila inaatake si Marcoleta kasi ayaw nilang mapatalsik. Ayaw nilang mapatalsik si Bongbong Marcos ang Pangulo dahil alam nilang ang papalit ay ang Vice Presidente Sara Duterte at yun ang ayaw nila. Yun lang ang mga dahilan nun, kaya sumasa ilalim humaharap ngayon sa demolition job itong si Senator Dante Marcoleta. Pero itong si Kagawad Joey, tingnan nyo yung isang post niya. Ayan, Kagawad Joey, November 14, may picture ni Lenny pati ni Kiko. Sabi niya, payag na ako sa PBBM and Sara resign Diba? Basta silang dalawa ang kapalit. Ano game? Sino yung kapalit daw? Lenny at Kiko. Papayag daw siya na mag-resign si PBBM pati na si Sara Duterte. Basta ang kapalit silang dalawa. Pero hindi siya papayag pag PBBM resign lang. Hindi papayag yang mga yan. Yun ang dahilan kung bakit sa tingin ko ito'y bahagi ng demolition job kay Senator Rodante Marcoleta dahil si Senator Rodante Marcoleta ang may pangil na kayang bumoses kahit na kanino. Si Martin Romualdez, isa siya sa talagang malakas ang loob na sinabi niyang hindi ako natatakot kay Romualdez. Siya din ang nagsabi, imbestigahan pati ang Pangulo sapagkat yan ay nasangkot din
nadawit din sa mga statement na inilabas ng mga tao. Katulad na lang ni Zaldico pati ni Orle Gutesa. Ngayon ang bottom line mga kababayan, gumagawa ng iba't ibang kaparaanan ang mga kakamping para masiraan si Senator Rodante Marcoleta. Hindi para sa pagmamalasakit po sa bayan. Hindi para sa interes ng Pilipinas, kundi para sa kapakanan nila sa sarili nilang hangarin, sa political interest po nila. Tandaan nyo yan mga kababayan. Hindi talaga sila for good governance dahil kung sila ay for good governance, bakit napaka-selective nila? Napakaingay nga nila. Sabi ko nga nung confidential funds na halos damilyong lang. Kaya ko nilalang sabi ko nga ikumpara nila dito sa trilyong piso ng flood control projects na nalustay. Pero bakit hindi sila tumatahol sa Pangulo? Bakit hindi sila magsampa ng impeachment complaint gaya ng mga ginawa ng mga amo nila kay Sara Duterte? Ganun lang kadali yun o eh. Tuloy na natin ngayon. Alam na natin kung anong katauhan ni Kagawad Joey na nagpakalat ng fake news na yan o paglilinaw ni Senator Rodante Marcoleta. May katotohanan ba yung ipinakalat na impormasyon ni Kagawad Joey? Tuloy po natin yung nasabing video. Ay nagsimulang magkalat ng fake news tungkol sa akin na di umano'y may sinabi ako tungkol sa Noche Buena. Sa totoo lang wala akong statement kahit ano kung uusapan natin ay Noche Buena. Aon yon. At yan kinalat niya dahil naging viral yata yung sinabi ng ating DTI Secretary na yung halagang 500 yata ay kasangkasya sa Noche Buena para sa isang pamilya. Naku po. Ngayon ay dahil hindi ko naman talaga sinabi dyan at yan naman ay pilit nilang kinakalat na kipugnayan na kami doon sa CICC. Nakusap ko mismo cybercrime investigation. Oo. Kaya yan ay mabuti pa yung mga ganyang ahensya, madali mong makausap eh. Opo, may kinalaman kasi sa budget nila yan. Sabi ko sa kanya, dahil mas masipag ka ako kaysa sa NTC. Isa sa i-discuss ko mamaya doon sa sinasabi ko sa nagambag ako kung papaano natin aayusin ang budget. Yung NTC kasi ay nakitaan namin ng malalaking mga problema doon sa kanilang mga biniling mga equip. Tinawag nilang modernization ng parang IT sa kanilang mismong tanggapan eh. Oho, dalawang components yon. May tinatawag silang GSM monitoring at saka yung benchmark monitoring, opo. Pero bago ko sabihin yan, kaya ko lang binabanggit yung tungkol dyan sapagkat yung parte ng budget na nakita ko sa NTC na napakalaki, na may sablay naman yung pagpapatupad ng kanilang mga programa, ilalagay ko nga sa CIC, ito yung Cybercrime Investigation Coordinating Center. Yes, yan ang isa sa pinakamagandang mangyayari kung sakaling mailipat yung budget na yon na nalulustay lang sa NTC, ilipat sa CICC. Sapagkat mga kababayan, hindi lang naman po mga politiko o nasa gobyerno yung makikinabang diyan sa cybercrime investigation, kundi excuse me po pati tayong mga ordinaryong mamamayan na nabibiktima ng cybercrime. Kapag ka napunduhan, yung Cybercrime Investigation Group na yan, pati tayo makikinabang ho dyan. Hindi lang yung mga nasa gobyerno, hindi lang yung mga nasa pamahalaan, hindi lang yung sistema na nasa kapakanan ng ating ubansa, kundi maging tayo na ordinaryong Pilipino o mamamayang Pilipino, makikinabang po dyan. Ubayan nga ang isa sa mga nakaalerto tayo ngayon dahil napakalawak na po ng cyberbullying, ng cybercrime, kumakalat sapagkat napakalawak na pong naaabot ng social media at talagang hindi na maganda yung epekto. Napakalawak din ng negatibong mga nangyayari diyan sa internet. Kaya magandang panukala yung sinabi ni Senator Dante Marcoleta dito. Pero lilinawin ko malinaw sinabi ni Senator Dante Marcoleta, wala siyang anumang pahayag tungkol sa Notebena. Pambihira naman kayo, hindi naman Katoliko itong si Senator Dante Marcolay eh. Bakit mangingialam sa Noche Buena yan? Common sense na lang ba? Oo. Mas maganda ka kung dito natin ilag para nga sugpuin yang mga ganyang mga klaseng fake news. Sa ilalim po ng DICT yan, sir? Oo, DICT. Ayun siguro gagawin ko na rin sigurong pag magte-take advantage na ako sa pagkakataong dinidiscuss natin ito, opo. Opo. O sige po sir,
para kausapin natin ang Meta. We are reaching out to Meta. Yan, and its third-party fact checkers, notably, and Rappler yan, that they should be vigilant and I think more proactive in monitoring fake news. Na kagaya nito, JM, talaga pong wala po akong sinabi ng kahit ano patungkol sa Note Bena. Ayon, malinaw atan ay tatanggihan ko talaga. Wala po akong sinasabi, ikinakalat nila kayo pong mga kababayan natin, kailangang mag-ingat po kayo, maging vigilant din kayo. Hmm? Huwag po kayong magpapanin lang. Huwag po kayong magpapaligaw sa mga ganitong klasing mga fake news. Tama. Tama yon. Anong original nag-post ba yan? Sana bangit nyo yung may kagawad Joey. Kagawad Joey. Yun ang account. Yun sa taas. Oo, yun pala. Ayan. So yun ang may-ari ng Facebook account. Kagawad Joey. Hmm, Ayon ang layunin nila, mailigaw nila yung kababayan natin, makapandaya Kahit na hindi ko sinabi, pipilitin nilang sa akin, galing yung panaralita yon. Tapos may kunyari lang, totoo ba ito? Pero sa ipakita mo nga ulit, direct ano ha? Para yon, wait lang, totoo ba ito? Seryoso ka ba? May kunyari mga question marks and ano, pero para play safe niya yan eh. Ayan nandun talaga na ito eh. Kanya-kanya naon nito eh. Meron pa ngang tungkol sa Christmas bonus yan. Pahayag nyo din daw eh. Naku po, ewan ko yung mga taong yan talagang mahilig mag-imbento na lang at mag-imagine kahit wala akong sinasabi. Bakit kaya palaging akong ginagamit nila? Napag-usapan namin trending po kayo sir eh. So ako ba yung walang sinasabi? Ako ba yung ginagamit? Kasi ano sir, ang tagalan nyo po ngayon phenomenal. Yan pagka binanggit po ang Rodante Marcolita, pag tinipe mong ganon sa parang langgam yan o nakakita ng candy. Kukuyugin lahat kayo eh. Kaya kahit na wala kayo, hindi kayo nagsalita, pero nakapost sa pangalan nyo, dinudumog agad sir. Pero kumikita ba sila dyan? Ay malaki. Nakita sila dyan. Matindi kita nila dyan, syempre. Kay, kahit pero sana, kahit na kumikita sana sila dapat, ay wag silang mandadaya. Ayun, tama yon. Hindi mo sila pwedeng gumawa na halimbawa, yung sinabi ko na totoo talaga, MO. So hindi na nga nakapandaya, nakatulong pa. Nakatulong pa para malaman ng tao yung sinabi ko. Kumita pa sila. Ba't hindi na lang ganon? May tinatawag ngayon na rage bake dyan eh. Ha sir? Rage bakit? Mas mabilis bang kumalat kung nakagagalit? Ay oo. Ay opo. Opo. Ba't nila ipaling nila doon sa nakatutuwa? Baka mas ganon, baka mas malaki pa yung kikitain doon eh. Alam nyo naman ng mga Pilipino as mas gusto nila yung chismis eh. Kaya kaysa sa mga totoong bagay siguro, kung hindi masarap pag-usapan o hanggang hindi nasasampulan, ay kasi dapat hindi na lang kayong dala. Oo nga, dapat masampulan eh no? Kasi hindi magdadala tong mga ito eh. Hindi madadala itong mga ito eh. Isipin nyo na lang mga kababayan ha, ito isa sa mga amo ng mga kakamping si Senator Risa Hontiveros eh. Anan si Senator Risa, talagang grabe makapag-asampa ng reklamo't kaso yan doon sa mga vlogger na umaatake sa kanya. Sinasampulan niya talaga eh. Gawin din ni Senator Rodante Barcoleta ba? Natatawa nga ako kasi itong si Senator talagang sinusugpo niya yung fake news kaya siya nagkakaso. Ayaw niya raw ng fake news. O nung sa makatuwid lumalabas nung panahon na sinabi ni Anthony Catoning Taberna na ikaw ay may budget insertions. Hindi mo siya sinampahan ng kaso o sa makatuwid yon ay hindi fake news ha. Kasi totoo naman may amendments po kayo. Umamin kayo but still budget insertion pa rin yon. Pinalulusutan nyo lang o ano ibig kong sabihin dito eh. Tama sampulan, gayahin si senatorista hanggat maaari kung sila nga sensitive na sensitive sa ganyan eh. Puba o sampulan na ni Senatorante Marcoleta para magtanda o tuloy ang gamitin nila walang mag engage O ganun ba kami si Yoka? Ayan, may update tayo doon sa mga nag-post na noebbeno ang na pinapatigil nyo daw. Hmm, Nag-post po si Kagawa Joey, yung pinakita natin kanina. Ang sabi niya dito, or this is not my photo. Yung pinakita niyo uli ha. Ang sabi niya, this is not my photo. Senator Marcoleta has clarified this photo as fake news. My apologies for the confusion. Mag-ingat po tayo sa fake news mga kababayan. Naku po kahit pa sabihin mong hindi mo photos yan, yun na nga
Hindi ka naman nakasisiguro kung yung nasa litrato ba, statement ba nung taong nasa litrato totoo o hindi. Bakit mo ipopost? Sabi ko nga mga kababayan, bagsak tayo when it comes to media literacy. So dapat yung mga content creator katulad po namin, yung mga vlogger katulad namin, nagiging maingat sa pagpo-post. Po ba? Kasi nga pag sinabing bagsak sa media literacy, i-post mo yan at lagyan mo man ng caption niya na teka totoo ba ito? Sinabi niya ba talaga ito? Marami rin sa mga kababayan natin hindi na tumitingin sa caption. Makita lang yung litrato na may statement na ganun si Marcoleta. Yun na ang unang bugso sa puso. Magagalit na, maiinis na, hindi na babasahin yung caption. Ito ba? Ano bang konteksto nito? Ang gagawin ng mga yan, makikipost na rin yan, aalis na siya dun sa post na nakita niya. Magpo-post na rin? Abay si Marcoleta pala ganito sinabi, may obligasyon ho tayong mga content creator, may obligasyon po tayong mga vlogger, at dapat alam natin ang Pilipinas bagsak when it comes to media literacy. Kaya ang pinaka-obligasyon natin, maging maingat sa pagpo-post. Kung alam mong hindi ka nakatitiyak na yun ay totoo, hindi, huwag mo i-post. Doon ka na lang sa may katotohanan o kaya ay mag-disclaimer ka na rin na lang din doon sa mismong picture ng ilagay mo. Wala pong kasiguraduhan kung sinabi niya ba ito, pero pwede niyong i-confirm kung meron man o wala. Hindi yung ilalagay mo sa caption kasi nga, hindi na para basahin pa ng mga kababayan natin yung caption kasi mayabasa na sila sa litrato eh. Yun na yung binibig deal nila. Ngayon sasabihin ng ibang vlogger, abay sila, na ang may kasalanan diyan. Hindi sila nagbabasa ng caption. Aba, alam mo na ngang bagsak sa media literacy, yung mga kababayan mo, tis iti-take advantage mo pa. Kung anong tawag sa iyo mapanlamang para ano sa interes ng politiko na kinakampihan mo. O kaya ang problema tayo saglit na lang to mga kababayan. Hindi sa kanya galing yung mismong picture. Pwede ba yun? Dinownload niya sa iba tapos ipinost niya? Ibig sabihin galing sa iba. May nagpost na iba, dinownload niya yung photo, ipinost niya sa kanyang sariling ayan o. Bakit nakasipo-post kung hindi naman siya nakakasiguro na galing pala sa... Ayun nga, di ba sa inyo? Yun nga po ang problema sa marami kuha ng photo ng iba, tapos ipopost, and then syempre, ang parang source ikaw na rin. Baka kasi hindi mo naman sinabi kung kanino galing sa kanya lang nakuha, wala naman sa iba eh. Hindi. Pero sir in fairness kay Kagawad Joe, nakita ko ito sa iba't ibang mga account, hindi na natin matres ngayon kung sinong original. Meron pang ibang gumawa nito, ibang layout ibang picture, ibang-iba yung pagkakadesyo ang problema, pero sa akin kung nagsusorry siya sa akin, okay lang. Pero kaya lang yung mga taong halimbawa, niya nailim lang sa kanyang pagpo-post ng ganyan, ng content na fake news, palagay ko doon siya dapat na mag-sorry. Hindi lang sa akin natatama po Or nakikita ko mga kababayan patapos naman na tayo Yang si Kagawa Joey talagang sablay. Hindi niya na-post yon out of his ignorance. Lack of awareness kung totoo ba yon o hindi. Hindi. Sinadya niya talaga yon. Sinadya niya yon kasi pagka nakita niyo yung profile o pumunta kayo dito sa profile ni Kagawa Joey, samot-saring post ang pinopost niya laban sa mga DDS Kasi nga tinatag nila si Marcoleta bilang DDS Duterte supporters. O sige, granting without accepting na. O DDS si Marcoleta ng hulugan, kaya nila talagang sinisiraan si Marcoleta dahil sa pagiging DDS niya, Duterte supporters niya po ba? O bisitahin niyo yan yung Kagawad Joe na, yan pero huwag kayong magla-like sa mga post niyan, ingatan ninyo at baka sabihin sumasang-ayon pa kayo. Talagang sinadya niya, yan kasi nga parte yun ng character assassination ng demolition job ng mga kakamping laban kay Sir na naturo Dante Marcoleta kasi gusto nilang pabagsakin ang reputasyon ng taong to para kung siya man ay patuloy na makipaglaban-laban sa katiwalian at malaman sino man yung mga sangkot doon, ipakulong paimbestigahan niya na paniniwalaan ng tao kasi nga sinasadsad nila yung reputasyon, yun ay kung magtatagumpay kayo. Ganun lang, yun may higit na makapangyarihan ang magtatanggol kay Marcoleta. Tandaan nyo yan, hindi yung pagiging abogado niya. Hindi kung may abogado man siyang personal pa, hindi yon. Meron pang mas makapangyarihan, wala dito sa lupa yon. Bagaman oo omnipresente yon, sa lahat ng dako naroroon yon.
Pero natiti ako sa inyo, hindi yun nakikita, yun ay espiritu, yun ang magtatanggol sa taong ito. Magkita ayo sa dulo hanggang sa susunod po na talakayan. Paalam.